bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil dinako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin ang dalaga at martir ng si Santa Cecilia. Hilingin po natin ang kanyang panalangin at ang kanyang halimbawa ay matularan nawa natin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Makedonya, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Hudya. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat, ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem. At ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bilsor ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala.
Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw nananaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudiya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan niyaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap. Maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay isang lalaki at maiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Kaya hindi nang nangyari sa pangatlo hanggang sa pambito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilanling asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba kayo na sa isang iglap ay po pwedeng makita natin ang kabuuan o summary ng ating buhay bago tayo mamatay? Ito yung sinasabi sa Ingles na your life will flash before your eyes before you die. Naniniwala po ba kayo dito? Gusto ninyong itry? Hindi po natin alam. Sa totoo lang, kung totoo ito, pero ito ang madalas ang sinasabi ng mga nakaka-experience ng NDE or near-death experience. At the moment of death or near-death experience, suddenly nagpa-flash daw sa kanila na parang nare-rewind, parang nagpa-playback, parang panoramic view ang kanilang buhay bago ang napipintong pagkamatay. Interestingly, taong 2022 ay may mga siyentipiko, may mga espesyalista ang nag-aral ng brain activity ng isang taong may epilepsy. Bakit ko sinabi ito? Anong kaugnayan nito sa sinasabi nating pag-flash ng ating buhay bago tayo mamatay? Kasi habang pinag-aaralan nila ang brain activity ng isang may epilepsy na noon ay 87 years old, na bigla itong inatake ng matindi. Atake sa puso, hanggang sa mamatay. Kaya aksidente nilang na-record noon ang activity ng utak ng isang dying person. At dito nila na-discover na shortly before the death of someone or even shortly after a person's death, ang utak ay meron pa rin brain waves, brain activity na very similar sa brain activity or brain wave patterns natin kapag may nire-recall tayo, kapag may inaalala tayo, suggesting that the brain might be playing back past experiences at the moment of death. So nakita po ninyo, kahit ang siyensya binaback upan kahit papaano ang paniniwalang ito, na sa oras ng ating napipintong pagkamatay, ay makikita natin ang kabuuan ng ating naging buhay. Pagdating sa ating pananampalataya, walang treatment dito walang sinasabi tungkol dito. Kasi ang concern ng ating pananampalataya, hindi naman yung mga bagay na mangyayari o nangyayari shortly before a person's death, kundi yung nangyayari immediately kapag tayo o ang tao ay namatay. Ano ang nangyayari kaagad-agad? Kaugnay ng ating Christ the King celebration. Humaharap tayo kay Kristo bilang hari, si Kristong hari na sa atin ay huhukom. Yun ang nangyayari. Pagkatapos immediately na tayo mamatay. Na sa palagay ko naman ay pwede rin magkaroon ng kinalaman kung totoo man ang ating mga maaalala na naging buhay natin bago tayo mamatay. Sapagkat doon naman din tayo uhusgahan ng ating Panginoon, di ba? Batay sa ating mga ginawa sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo, kaugnay nito ay narinig natin ang hindi paniniwala ng mga Saduceo na muling nabubuhay ang mga patay. Hindi po natin sila masisi dito ng masyado dahil hindi pa naman at this point namamatay at nabubuhay na magbuli si Kristo, kaya wala silang masyadong batayan ukol dito. Pero pagdating sa atin, sa pananampalataya na natin, hindi na natin problema ito. Hindi na natin problema kung totoo nga bang ang namatay ay muling binubuhay o nabubuhay. Alam na natin na ito'y muling nabubuhay. Ang problema, papaano tayo muling bubuhayin?
Muli ba tayong bubuhayin para gantimpalaan o muli tayong bubuhayin para parusahan? Ayun ang problema, ang tanong. At ito po ang magiging resulta ng paghuhukom ng Panginoon sa atin, batay sa naging pagtanggap natin sa Kanya sa buhay natin. Kaya dito po, muli nating ipapasok. Kung totoo man, yung magka-flash before our very eyes, in our memory, ang summary ng ating buhay before we die, palagay ko, ito ang magiging introduction ng magiging buhay natin sa kabila. Palagay ko, in one way or another, kung ang ating buhay ay magka-flash sa ating memorya, sa ating mga mata before we die, at least magkakakutob na tayo kahit paano kung ano magiging hukom ng Panginoon sa atin at kung saan tayo dadalhin ito, whether in heaven or in hell. Yun bang bago tayo mamatay, shortly before we die, magkakakutob na tayo kahit paano when our life flashes before our very eyes, before we die, kung ano ang kahantungan natin sa kabilang buhay. Yan po ang makikita natin sa pinagdiriwang natin ngayon, ang kamatayan, ang pagkamartir ni Santa Cecilia. Sinasabi na una siyang dinala sa isang lugar, parang chamber, pinainit ang temperatura ng chamber na yon o ng lugar na yon para papatayin siya. Pero hindi siya namatay. Hanggang sa pugutan siya ng ulo na hindi naman agad nagtagumpay. Hindi agad nawala o humiwalay ang kanyang ulo. Kaya iniwan na lamang siya ng mga pumugot sa kanyang ulo for 3 days. Agonizing in pain, in pain. Kaya hindi malayo na kung totoo man yung sinasabi na our life will flash before our very eyes before we die, naranasan ito ni Santa Cecilia. At nang maranasan niya ito, siguradong naging masaya siya. Yes, she was in pain. She died a painful death, pero physically. But she was spiritually very happy. At yun ay naintruhan ng mga moments bago siya mamatay. Na nag-flash sa kanyang buhay kung paano siya sumunod at nag-alay, naghandog ng kanyang buhay noon pa man sa Poong May Kapal. So hindi malayo na kahit she was in pain, she died peacefully, fulfilled. At hindi niya kinatakutan ng kamatayan. Kahit ang unti-unti nang naubos ang kanyang dugo, nahirapan na siyang huminga. Kasi alam niya, batay sa pag-flashback ng kanyang buhay, alam niyang inialay na ang kanyang buhay sa Poong May Kapal. Kabaligtaran naman ito, ang naging kamatayan ni Haring Antioco. Sa ating unang pagbasa, namatay siya na hindi naman siya pinatay. Bagamat may sakit siya, mas komportable ang kanyang pagkamatay kung ikukumpara sa naging kamatayan ni Santa Cecilia. Pero, bitter siyang namatay, sad siyang namatay, takot siyang namatay, nahihiya siyang namatay, inuusig siya ng kanyang konsensyang namatay. Bakit? Sapagkat naalala niya ang kanyang naging buhay. Nakakatawa nga po itong si Haring Antioco na maire-relate natin sa mga tao ngayon, mga leader ng ating bansa o ng mga naging leader ng iba't ibang mga bansa, mga diktador, mga pumatay ng maraming tao, o kahit yung mga ordinaryong taong gumawa ng malalaking mga kasalanan. Maihalin tulad natin si Haring Antioco. Kasi si Haring Antioco, sa una, alam nyo, parang kumbinsido siya sa sarili niya na naging mabuti naman siya. Ito yung tipo ng mga taong gumawa nga ng kabutihan, pero ang nakinabang ay sila lang at ang mga alipores lamang nila, pamilya lamang nila, malalapit lamang sa bagamat, pero lulag sila sa mas maraming mga kasalanan ginawa nila. O di ba? Tayo lumayo, may mga kilala tayong ganyan. Mahal ko naman yung bayan eh. Wow. Daming pinatay. Daming namatay.
sadlak sa kahirapan. Nakakatawa yung mga taong ito sapagkat habang malakas pa sila, yan ang propaganda nila sa iba at sa sarili nila. Palalakasin nila ang loob nila, okay, I'll die as a martyr. Pero ang sinasabi sa atin ang unang pagbasa, darating ang pagkakataon ay hindi mo na maididenay ang iyong naging buhay. Habang humihina ka na, papunta na sa kamatayan, mahihiya ka na sa iyong naging buhay. Hindi mo man aminin ito ng tahasan sa tao, sa sarili mo, mahihiya ka na. Dahil alam mo, naharap ka na, konti na lang, hindi sa tao, kundi sa Haring si Kristo na alam ang naging buhay mo. Sabi ko nga minsan sa isang sermon ko, huwag nating asamin, lalo na kayong mga politiko, tayong mga public figure, o kahit na kung sino, huwag nating asamin na we be at the right side of history. May mga ganong banat eh. O halimbawa, yung mga namamatay na politiko. Sila ba ay nasa right side ng history? Depende. Depende sa nagsasabi. Tingnan po ninyo, hati ang tao. Halimbawa, pagkamatay ni Enrile. Hati ang tao. Kung naging mabuti nga ba siya o naging masama siya. Hati ang tao. Kaya ang taong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan na tama ang hukom, tama ang judgment eh. Kaya po pwedeng ang tao maloko natin eh. Naging mabuting tao naman ako, di ba? Kahit sarili natin, pwede natin lokohin. Okay ako. Pero not at the very moment of death. When we will realize, totoo na ito, haharap na ako sa tunay na nakakaalam ng buhay ko. At hindi ko po pwedeng ipagmalaki na may nagawa ako mabuti, pero ang dami ko rin namang ginawang masama. Kamakailan ay mayroong miyak sa akin, Father, ganito, ganon. Pero namatay na raw yung may matinding atraso sa kanya. Sabi ko, panatag mo na yung kalooban mo. Kung magtatanim ng galit, patawarin mo na siya. Ipati pagdasal mo rin. Sapagkat sa palagay ko, hindi man siya nakahingi ng sorry sa iyo. Namatay siya ng takot at malungkot dahil alam niya ang ginawa niya sa iyo. Yan ang magiging peg ng mga nanggahasa, ng mga nangutang ng malaki pero hindi nagbayad, hindi man lang sorry, mga nanloko, mga legal recruiter. Yan ang magiging peg ng mga pumatay ng tao. Yan ang magiging peg ng mga nang-api ng tao. Lalong-lalo ng mga mahirap. Yan ang magiging peg ng mga lumapastangan sa magulang, nagpabaya sa anak, naglaglag ng anak, nang hindi nakapagsisi at lumingi ng tawad. O pwede nating lokohin ang ating sarili at kahit sino na tayo naging mabuting tao, pero hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At darating ang pagkakataon na marirealize natin ito. Dito tayo magte-tremble, dito tayo matatakot, dito tayo mabamahala kapag mamamatay na tayo. Kasi magpa-flash talaga sa atin ang totoo nating naging buhay na hindi natin ma-deny kay Kristong Hari na tunay na nakakaalam ng ating buhay. Kaya, maayos tayo ngayon pa man. Ayusin na natin ang ating buhay upang sa pagdating ng takip silim, pagdating ng kamatayan, mabawasan ang ating kaba kapag nag-flashback ang ating buhay. Especially when we realize nagkasalaman tayo, nakahingi tayo ng tawad, bumawi tayo. Especially when we realize na tinanggap talaga natin sa ating buhay si Kristo. Especially when we realize na tulong at awa ng Diyos. Marami tayong nagawang mabuti sa ating kapwa-tao. Amen.
Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Maiayos pa niya ang buhay ko. ang Diyos. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Alam kong di Kilala niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Ringgin ng Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maiayos ang buhay ko. Magawa ko ang mga dapat kong gawin, matalikuran ko ang mga kasalanan na dapat ay matagal ko nang tinatalikuran, makapagpatawad ako mula sa puso ko, kahit na nasasaktan pa ako, maipaubaya ko ang lahat sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo ang buhay ko upang pagdating ng aking kamatayan, few moments before it, mas maging malakas ang aking loob kapag nag-flash sa memorya at sa mga mata ko ang buhay ko. Ma-realize ko nawa na maganda ang patutunguhan nito sa pagmamahal at sa awa mo dahil tinulungan mo ko magbago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay dapat siya sa kaniyang mga pangarusan. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Pero mahalin mo rin siya. Tumugon tayo sa pagmamahal niya. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Ayusan natin ang ating buhay talaga. Huwag na nating hintayin ang takip-silim ng buhay natin. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang oras. Magbago ka na. Ngayon na. Upang ang buhay mo, ang buhay natin, ay hindi natin ikahiya sa Kanya. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Minsan lamang ako darang sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko anumang kabutihan
magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong martir na si Santa Cecilia ay kinugunita upang maging kasaya-saya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minamahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal.
Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Lalo na yung mga wala ring nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, Santa Cecilia, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kamayatiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magmakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay di sa'yo napag-isip, isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Ang buhay mo ay di sa'yo napag-isip, isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka, saan ka pupunta? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo.
Ito po ang dahilan kung bakit maluwag din tayo nakakatulong sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan na parokya, chapels, institusyon at maging mga individual. Again, sasabihin ko po sa inyo na napakarami na at napakalayo na ng nararating na mga tinutulong ninyo. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal